Okay, madali ang good morning sa ating lahat at assalamualaikum sa lahat ng mga kapatiran Muslim, and madalian lang ito pagsagot doon sa magandang katanungan ni Brother Mendoza. Okay? So, actually, never namin sinasabi na ang PIDOSI at ang yung 24 certificates ay accepted or ito ay recognized or anong words na ano sa DOLE ay hindi po ito ang tinutukoy ng DOLE na mandatory. Okay, mayroong pong tinutukoy ang DOLE na mandatory, yung ISO para sa ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4. So yung BOS, COS, LCM, HIRAC, and then aside from that, dapat ang nag-deliver nito ay ang mga approved training center ng DOLE. Yun yung mga mayroong STO. So now, punta tayo sa diploma namin at saka yung 24 certificates. Maaring ito ay magbibigay ng good impression dyan sa Pilipinas. Kasi bakit? Mayroon po kaming member, I don't know kung nasa GC pa rin siya, pwede siya mag-testify dyan sa GC, na ngayon nagpa-practice na sa Pilipinas po. Kumuha siya ng BOS, COS, or ano pang mandatory na para magiging safety sa Pilipinas, kasi wala ka nito, wala kang certificate na galing sa DOLE or yung sa mga STO na mga training center, ay hindi ka talaga magiging safety dyan. Kasi mayroon tayong sariling OS standard. Okay? Now, balik tayo sa PIDOSI namin. Kaya ito nabuo ang PIDOSI at pinagsikapan namin na ma-approve sa Saudi Council of Engineers dahil ngayon, dito sa abroad, kapag safety ka, marami dyan dito sa loob ng GC natin makapag-testify na pauwiin na sila sa Pilipinas. Hindi na ma-renew ikama nila dahil malaki ang penalty, dahil ang nakalagay sa safety engineer, safety officer, safety supervisor. So with the help of our PIDOSI ay nakakuha sila ng Saudi Council of Engineers at in-apply nila yung diploma, using our diploma, na-approve sila. After ng approval nila, sinubmit nila sa kumpanya nila yung Saudi Council of Engineers. Doon ngayon nakabase ang HR or yung nag-process o nag-renew ng ikama, kung ano yung nakalagay sa Saudi Council of Engineers, senior safety technician or ano man, kasi nandun yung category or specialization na optional safety and health doon sa Saudi Council of Engineers. So yun ay isa sa requirements para ma-renew ang ikama. So, using our diploma, yun yung dahilan po na ang diploma natin ay para isa sa preparation or requirements kung gusto natin magkaroon ng Safety Council of Engineer membership. And then, yung 24 certificates na binibigay namin as a package para naman doon sa mga baguhang mga safety or mga safety aspirant and even safety supervisor na kapag nag-submit sila ng kanilang mga documents, ay napakaraming certificate, magdagdag impression yan sa mga employer, di ba? Which is proven and tested yan. Mayroon na tayo mga safety consultant ngayon, walang NIBOS, hinanapan ng diploma, o using our diploma, alhamdulillah, sila ay safety consultant na yun sa mga malalaking client. Which is true, kahit sa yung batch 4 namin, nasa worldly person na. So, isa siya sa corporate team sa HCC. Wala siyang NIBOS, wala siyang international diploma. Nung tinanong siya sa interview, mayroon ka bang diploma? Ang pinakita niya yung diploma na ini-issue natin. Alhamdulillah. So yan po ang ng diploma natin po. Hindi natin sinasabi na ito ay kabahagi sa mandatory requirements dyan sa Pilipinas. But of course, kapag nakita nila ito at sinubmit mo, dagdag points po yan. But aside from that, hindi lang yun knowledge po. Yung knowledge ang natin, kasi ang ating mga trainer ay nagmula sa iba't ibang mga experiences, chemical plant or chemical industry, oil and gas industry, construction industry, manufacturing. So marami pang iba na mga experience. And I am proud to say na they are very highly well-versed experience sa field of safety, yung mga trainer natin. Which is, ako, sa sarili ko, hindi ko po
na nagkumpleto ako, LCM, HIRAC, BOSS, COS, pero hindi ko sinasabi na hindi magaling ang mga trainer dyan sa Pilipinas. Okay? Kumpleto po ako, OS practitioner po ako. So hindi ko po sinasabi na hindi magaling ang mga Filipino trainer natin na mga nasa Pilipinas. But based sa aking nakikita at ay yung mga example, yung mga experiences na binibigay nila, nakabase lang din sa ano ang mayroon sa Pilipinas. Pero yung mga trainer natin dito sa PIDOC natin, ang mga best example nila at mga yung base din sa kanilang mga experience, which is advanced po tayo kasi pang-abroad po ang naririnig natin ng mga experiences mula sa ating mga trainer. Kung ano ang mayroon sa Aramco, kung ano mayroon sa Sadara, Petrokemya, or other client like Saudi Electric Company. So nadidiscuss po yan na nabibigyan ng example na nagsishare tayo dyan sa training. Okay po? So once again po, ang diploma na ito, program na ito ay para po pang sa ating mga aspirant upang magkaroon sila ng instant na certificates. Marami ang kanilang certificates na maipakita na magdadala sa kanila ng masabi nating good impression doon sa mga mag-i-interview or yung mag-hire sa kanila. Bakit? As long as lagi namin sinasabi sa training namin na yung 5 to 10% na training na absorb ninyo, ang effort ninyo dapat i-exert 90%. Na nandun na yung presentation, nandun na yung mga training materials na ibigay namin. Review. Diyan yung Google, nandyan yung YouTube. So, pwede sila mag-review dyan. So, as what I've said mga kaibigan, ang PIDOC natin, ang pinaka-ultimate goal natin dito is para magkaroon ng Saudi Council of Engineer. Okay? Yan yung dyan, yung diploma na yan. So I hope nasagot natin mga bro. So inaanyayahan namin kayo, kaya nagpo-post kami ng link sa GC natin na para mag-sit in kayo. Pag mayroon kayong mga katanungan about sa PIDOC, about sa mga anuman na related sa ating mga profession, nandito po kami, handa po kaming magbigay ng kasagutan ayon sa aming mga nalalaman. So maraming salamat at I hope mabuhay tayong lahat mga kaligtas. Mabuhay ang Filipino Association of Safety Professionals Incorporated.